Sige po, tayo po ay lahat tumayo at batiin lang po natin yung mga kasama natin sa church. At least 5 tao po. Kabayan lang po natin. Sige po. Ayan. Amen. Sige po, habang nakatayo po tayo, nais ko lang po ibahagi po ang salita ng Panginoon. Sabi sa 1 John, verse 14, chapter 14, verse 5 to 6. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano naming malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay na walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. So malinaw sa sinabi ng Panginoon, kundi sa pamamagitan ng Panginoon, hindi sa mabuti nating gawa. Hindi dahil ikay mabuti o paggawa ng mabuti, kundi sa kabutihan ng Panginoon. Sige po, inaanyahan ko po si Sister Ophel na pangunahan tayo sa panalangin. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpupuri, nagpapasalamat, Panginoon, sa buong linggong, Lord, nagdaan, Panginoon. Salamat sa kabutihan mo. Salamat, Lord, sa katapatan mo, Panginoon. Ikaw po, Lord, ang patuloy, Lord, na nag-bless sa bawat isa, Lord. Salamat sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng aming mga naranasan, Panginoon. Tunay, Lord, na ikaw ay dakila, Panginoon. Hindi mo kami pinabayaan. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, dalangin ko, Lord, na patuloy mo kaming patawarin, Lord. Linisin mo, Lord, ang aming mga puso't isipan. Ikaw po, Lord, ang patuloy, Lord, na maghari sa aming mga buhay. Ganon din, Lord, patuloy mong i-bless ang congregation, Panginoon. Dalangin ko din, Lord, na ang lahat ng gamitin mo, Panginoon, ikaw po ang patuloy, Lord, na mag-bless, Panginoon. Lord, we pray, Panginoon, we invite your Holy Spirit, O God. Ito po, Lord, ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, dadako na tayo sa ating pag-aawitan at ihayag natin ang pangalan ng Panginoon, ang nag-iisang hari ng ating buhay. Sige po tayo umawit para sa Panginoon. Amen. Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same as you made me. From the everlasting to the world we live, from the Father's only Son. You live! You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, sa kabutihan mo sa aming mga buhay. Your Redeemer lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same as you gave me. From the everlasting to the world we live, the Father's only Son. Come on, church, you live! You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you done. Minsan pa, you live, you died. You died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you done. Salamat, Panginoon. Hallelujah!
the everlasting to the world we live, the Father's only Son. Because you came here, Lord. From the everlasting to the world we live, the Father's only Son. Because you came near. From the everlasting to the world we live, the Father's only Son. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you. Come on, church. You live, you died. You died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you died. Hallelujah. Hallelujah. For all you Bilisan pa. Hallelujah. Hallelujah. For all you done. Isang malakas na palakpak sa Panginoon. Tunay ang kabutihan ng Panginoon sa ating mga buhay. At hindi tayo naligtas ng sarili nating gawa, kundi sa kabutihan ng Panginoon. Yung ginawa ng Panginoon sa ating mga buhay, sa pagsasakripisyo, at sa pagpapakahirap ng Panginoon. Naihahayag dito yung kabutihan ng Panginoon. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you Yes, Jesus. Salamat, Panginoon. bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you, Jesus. Thank you for this love, Lord. Thank you for this love, Amen. Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. Amen. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Thank you for the cross, Lord. Salamat, Panginoon. Thank you for the Salamat sa price pagpapakasakit, Panginoon. Sa sakripisyo mo, you Panginoon. paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing
Pasalamatan natin, Panginoon, sa pamamagitan ng awitin. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Come on, church. Word is the Lamb. Seated on the throne, crown you now with many crowns. You reign victorious. I am lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Yes, Lord. Salamat, Panginoon. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Seated on the throne. Proud you now. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up. And lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Words, Yes, Lord. Amen. worthy is the Lamb. Amen. Worthy is the Lamb. Yes, Lord. Salamat, Panginoon. Worthy is the Patuloy tayong umawit sa Panginoon. Magpasalamat tayo sa Panginoon sa ginawa niyang sakripisyo, sa ginawa niyang pagpapakasakit. Hindi ka naligtas, kapatid, dahil sa kabutihan mo, kundi sa kabutihan ng Panginoon na nasa buhay mo. Kaya marapat lamang na siya'y papurihan, awitan at pasalamatan sa araw na to. Itaas natin ang ngalan ng Panginoon. You step down into darkness, open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you, hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me.
Salamat, Panginoon. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became one. Nandito kami, Panginoon, upang magpuri at magpasalamat sa iyo, Panginoon. Here I am to worship, and here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, and altogether worthy, altogether wonderful to me. Minsan pa, here I am to worship. Here I am to worship, and here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, and altogether worthy, altogether wonderful to me. How much Yes, Jesus. Salamat sa kabayaran, Panginoon. Kung hindi mo kami niligtas, Panginoon, kami ay wala dito, Panginoon. Yes, Lord. Salamat, Panginoon. Nananatili kang tapat. Nananatili ang kabutihan mo sa aming mga buhay. upon that cross, I never know how much it cost to see my sin upon that cross. I never know how much it cost to see my sin upon that cross. Call upon the name of the Lord and be saved. Yes, Jesus. Salamat, Panginoon. Call upon the name of the Lord and be saved. Salamat sa kaligtasan, Panginoon, na iyong iginawad sa amin, Panginoon. Salamat sa pagbabayad ng aming mga kasalanan, Panginoon. Call upon Without you, we are nothing, Panginoon. the Lord and be saved. Tawagan natin ang kanyang pangalan. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord. Sige po, tawagin natin ang pangalan ng Panginoon. Magpasalamat tayo sa kanyang kabutihan sa ating mga buhay. Call upon the name of the Lord and be saved. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Here I am to worship, here I am to bow. Yes, Lord, nandito kami, Panginoon, upang pasalamatan ka sa kabutihan mo sa aming mga buhay. You're my God. Thank you, Jesus. You're altogether lovely and altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow
Here I am to say that you're my God. You're altogether loving, altogether worthy, altogether wonderful to me. Minsan po awitin natin. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether loving, altogether worthy, altogether wonderful to me. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Tinatawagan ko na po ang ating tagapagsita, Reverend Silver Lumahan po. Makakaupo na po tayong lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, miss na miss kita kapatid. Yan. Papasalamat po tayo sa Panginoon sa lahat ng ginawa niya po sa ating buhay sa loob ng isang linggo. Sino po ang napagod dito ngayong week na ito? Pakitaas mo ang kamay. Sino po ang may problema rito ngayong week na ito? Sino po ang may blessing na tinanggap ngayong week na ito? Aba, ang daming may blessing. Welcome po. Of course, I would like to acknowledge sila Chris, sila Rose Ann. Member po natin sa Valenzuela, pero sila po ay mabuting kaibigan ng aming pamilya. Andun po sila sa likuran, si Chris at si Rose Ann. Welcome po kayo. Palakpakan po natin sila. Kasama nila yung kanilang anak, si Tori at yung kanilang baby. And then, sino pa yung kasama nyo, Rose Ann? Yung pamangkin pa. Si Rose Ann po ay nakasama namin yan sa mga short-term vision. Nakarating na po yan ng Kalasitan. Sino nakarating ng Kalasitan dito? Marami nakarating ng Kalasitan dito eh. Narating na rin po ni Rose Ann yan. Sino po ang nakarating ng Bato Titik dito sa Jensan? Walang nakarating. Narating ni Rose Ann yan. Kaya yung mga mission na trip po namin, narating po ni Rose Ann yan. At talagang malaking bagay po sila. At yung team nung kami po ay nag-mission trip doon sa Kalasitan at doon po sa Blaan Tribe. Ayaw pa. Nakapagbisita na rin po kami kay Kapitana. Tama ba, Sherilyn Corpus? At naipag-pray na rin po namin. Ang ilan po sa inyo, nabisita na rin po namin ngayong week na ito. Pero sa mga susunod na araw ay expect nyo po na pupunta po kami sa inyong tahanan. Kaya isa-isahin po namin ang inyong mga bahay. Walang problema po. Kung wala kayong maihandang merienda, okay lang po. Basta kami po ay pupunta sa inyong tahanan at kami po ay makikipag-pray sa inyo, makikipag-fellowship at para mas makilala pa ho namin ang bawat pamilya. Yan. So tayo po ay may revival ngayong buwan na ito. At ngayon po, ako po ang mag-i-speak. Sa August 9 po ay si Pastora Mary Jean Buenaluz. Sa August 15, si Pastora Hope po ang tagapagsalita natin. And then, August 23 and 30. Yung 23 po ay may gawain ng mga nanay dito ng hapon. Kaya lahat po ng mga nanay dito ay I pray na kayo po ay maging present dito para i-usher natin yung lahat ng mga nanay dito sa buong distrito ng WNCD. Kaya in-expect po natin at makapag-invite pa ho tayo ng mga nanay na pwede pong maka-attend. And then last Sunday din po ay ako rin po ang mag-speak. Tatalakayin ko po ngayon ang church ng Ephesus. Sabay-sabay nga natin sabihin, Ephesus. At sa chapter 2 at chapter 3, ay meron pong 7 simbahan na nakalagay po dyan. There are 7 churches in the book of Revelation. So yung Ephesus po na pag-uusapan natin ngayon ay sa Revelation 2, 1-7. The church that had forsaken its first love. Sino po ang iniwan ng inyong pag-ibig dito? May mga iniwan ho ba rito? Sakit ano? Pagka iniwan ka ng iyong mahal. At ito po yung pag-uusapan natin ngayon, itong Ephesus.
And then yung pangalawang simbahan na binabanggit po rito, yung Smyrna, the church that would suffer persecution. Ito po ay literal na persecution dahil ang mga Kristiyano po noon, kapag sila ay nagpipreach, kapag sila ay nagwi-witness, literal na sila ay kinukulong, pinapalo, at pinapatay. Yung iba nga, sinasabi nila, sinusunog pa yung kanilang katawan at binabaon ng buhay. Kaya talagang they were really persecuted during that time. Ang Pergamum naman po, sa Revelation 2:12-17, the church that needed to repent. Ito ay yung simbahan na talagang kinakailangan na lang humingi ng kapatawaran. And then yung Thyatira, the church that had a false prophetess. Ito yung church na nagpapahayag ng mga maling doktrina, ng mga maling katuruan. And then yung Sardis, ito po yung tatalakayin natin. Dahil 7 po ito, 3 lamang po yung tatalakayin natin dito. Yung una po, yung Ephesus ngayong araw. And then yung 4th Sunday, yung Sardis Church. Hindi po sardines Sardis. Ito po, sabihin nga natin, Sardis. Sounds like lang ng sardines. Pero ito po ay Sardis Church, the church that had fallen asleep. Ito yung church na natutulog. Sabihin mo sa katabi mo, bawal matulog, kapatid. Bawal matulog po. Kahit malamig po dito, bawal po matulog. Yung Philadelphia po, yung Revelation chapter 3 verses 7-13, the church that had endured patiently. Ito po yung tatalakayin ko sa 5th Sunday. And then Laodicea, the church with a lukewarm condition. Kaya may 3 simbahan po ako natatalakayin. Ang una po yung Ephesus Church, yung pangalawa naman yung Sardis Church sa 4th Sunday, and then yung 5th Sunday natin, yung Philadelphia Church. And by the way, nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil kahapon po ay nandirito po yung kapatid ni Pastora Hope, si Manong Alex and family. Naglinis po sila rito. Kaya kung makikita nyo po, medyo malinis yung ating kapaligiran. Yung mga tuyong damo po dyan ay nilinis nila. Yung mga barado dito sa gutter, nilinis po. Kaya thankful po ako doon sa kapatid ni Pastora Hope na nagpunta si Manong Alex and family, member po natin sa Laloma. At sila ay talagang nakaisa sa paglilinis. Nagdala rin sila ng kanilang pagkain. Kaya kami po ay nagkasalo-salo. May taga-Cavite pa na nagpunta, pamangkin ni Pastora Hope, at nakijoin para maglinis dito sa buong kapaligiran. Pwede ba yung buko tayo sandali at manalangin? Panginoon, salamat po sa araw na ito na ibinigay mo sa amin. Salamat, may isang araw ang binigay sa amin at ito ay karapat-dapat lamang na ibigay sa inyo. Lord, may 6 na araw na kami ay magtrabaho, mag-aral, o kung ano pa man yung mga activities namin sa buhay. Pero yung isang araw, Lord, yung isang araw na ito, Panginoon, nais namin ibigay para sa inyo. Kaya naririto kami, Lord, buong puso na nagpapasalamat. Kami ay nagpupuri at sumasamba sa Espiritu at sa katotohanan dahil tunay kang mabuti sa amin. Kaya, O Diyos, katagpuin mo kami, Panginoon, sa araw na ito. Mangusap ka, Lord, habang ang bawat isa ay nakaupo at nakikinig, patuloy kang mangusap sa amin at katagpuin mo kami, Panginoon, sa araw na ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Meaning of revival. Si Charles Spurgeon described it as a spark nearly extinguished being fanned back into a roaring flame. Ito ay parang nagniningas na apoy, bringing believers back to their original devotion and vitality. Ibinabalik sila sa kanilang original na estado. Yung dati na mainit sila na naglilingkod sa Panginoon, ay binabalik sila doon sa estado na yon. Jonathan Edwards and Tim Keller note that true revival begins with a heavy convicting awareness of personal corporate sin. So mayroong conviction na kapag sila ay nagkakasala, sila ay humbly lumalapit sa Panginoon at humihingi ng kapatawaran. Leading to humility, nagpapakumbaba, confession, nagko-confess sa ating Panginoon, and abandonment of worldliness. Talagang tinatalikuran 360 degrees ang kanilang mga lumang buhay o kanilang buhay na makasalanan. Now, the title of our message for today is about returning to your first love. Sabay-sabay nga natin sabihin, returning to your first love. Ready, go! Pwede bang tumayo tayong lahat? And let's read our passage for today in Revelation chapter 2, verses 1-7. And I want us to read it alternately. Babasahin ko po yung verse 1, and then the congregation will read verse 2.
I will read verse 3, you will read verse 4, and then yung verse 7, lahat-lahat po tayo magbabasa. Verse 1, ako po ang magbabasa. Write this letter to the angel of the church in Ephesus. This is the message from the one who holds the 7 stars in his right hand, the one who walks among the 7 gold lampstands. Verse 3, you have patiently suffered for me without quitting. Verse 4, look how far you have fallen. Turn back to me and do the works you did at first. If you don't repent, I will come and remove your lampstand from its place among the churches. Verse 6, all together, ready, go. To hear must listen to the Spirit and understand what He is saying to the churches. To everyone who is victorious, I will give fruit from the tree of life in the paradise. Makakaupo na po tayong lahat. May God bless the reading of His Word. Praise the Lord, dahil medyo malaki na yung monitor natin sa harapan. Maliit po kasi, hindi ko masyadong mabasa. Pero ngayon po, lumaki na yung monitor natin dito, and even the praise and worship team ay medyo nababasa na rin nila, Eric, ano? The background, Ephesus was Asia's prominent commercial and cultural center. So ito pong Ephesus ay modern Turkey. Commercial daw po ito at cultural center. Pag sinabi natin commercial, parang business center ito. Kaya pagka, anong tawag dito sa street na to? Bungad ba ito? Bulacan Street. Itong Bulacan Street, commercial po ito. Dahil halos sinakop na iputoy ng Andox. Kulang na nga lang maging Andox Wesleyan Church itong lugar na ito. Kasi titignan niyo po, parang halos mula doon hanggang dito, puro Andox yan. Kaya kung masakop nila ito, baka pwede na rin maging Andox Wesleyan Church. Pero ito po ay commercial. Katulad din po ng Ephesus, it's a commercial and cultural center. And Christ's letter to the church of Ephesus praises the congregation for its deeds. Gumagawa sila ng mabuti, they are hardworking, yung kanilang perseverance, matyaga sila, and for rejecting false apostles. Alam nila ang doktrina, alam nila ang maling doktrina, alam nila ang tamang doktrina. Kaya nga po, despite its hard work and doctrinal integrity, Christ faults the community for having forsaken the love they had forsaken at first. Nakalimutan nila ang kanilang unang pag-ibig, ang kanilang unang pagmamahal. And the question is, do you still remember your first? Yung mga first ninyo. Yung una nyong bicycle, yung una nyong motor, yung una nyong magandang brand nyo na sapatos na branded. Na ano nyo ba yan? Na aalala nyo ba yung mga first ninyo? Yung una mong kotse. Yung una naming kotse ngayon noon, ditulak. Maalala ko yung kotse namin noon, Pastora. Buntis si Pastora, nag-overheat at tinulak ni Pastora habang buntis siya. Yun ang maalala namin, yung unang sasakyan namin na ditulak. Hindi ko alam kung may mga naalala ko yung mga unang mga bagay ninyo, unang cellphone, unang bicycle, unang motor, unang sasakyan, unang girlfriend, unang boyfriend. Hindi ba? Talagang maaalala mo at maaalala mo yung mga first sa buhay mo. And we will always be thankful doon sa mga first natin, di ba? Naalala nyo yung unang branded na shoes nyo, na Nike shoes. Naalala nyo ba yan? Nakakatuwang isipin yung mga first natin sa buhay. Let us see the Ephesian believers who were once alive and on fire for God. And Jesus calls them to an upward fixation on Jesus. Sabi nga natin, upward fixation on Jesus. And in verse 4, you have forsaken the love you had at first. Pero gusto ko po yung sinasabi sa ang Bible, Pinoy version. Pero ito ang ayaw ko sa inyo. Hindi mo na ako mahal, kagaya ng dati. Parang may hugot ito, di ba? Pag babasahin mo itong Pinoy version, parang may hugot siya. Hindi mo na ako mahal. Hindi na katulad ng gaya ng dati. Now, what is our first love? The answer is,
It is not evangelism, it is not ministry or the church, but our first love is Jesus. Sabay-sabay nga natin sabihin, Jesus. Si Jesus po ang ating first love. Kaya yung Ephesus Church, kahit na hardworking sila, kahit na sila ay nagpipersevere, kahit na gumagawa sila ng mabuti, pero nakalimutan nila yung kanilang unang pagmamahal, yung kanilang unang pag-ibig. Yung illustration ko po sa Divisoria moment. Ate Open, nasa Divisoria ka, di ba? Ako po, pag nag-aaya po ako kay Pastora sa Divisoria, alam niya na yan, bibili ako ng barong. Wala po akong binibili sa Divisoria kundi barong lang. Kaya doon sa Divisoria, pag pupunta kayo, ang daming paninda dyan, di ba? Parang mapapaganon ka, mapapatingin ka sa lahat ng mga paninda. Damit, sapatos. Pero ako po, barong lang po talagang binibili ko dyan. Pag may kakasal ako, pag may mga special event, barong lang po. Titingin lang ako ng konti, pero hindi, barong pa rin ako. Pupunta pa rin ako sa barong. Doon ako talaga pupunta. Alam niyo, may pinagkaiba daw yung mga babae at lalaki. Yung mga babae, ang tagal mamili. Tama ba ako? Pag kayo mga babae daw, namimili, ang tagal mamili niyan. Pero pag ang lalaki, pag nakita niya na, ito, gusto ko ito, eto na, bibilin ko. Pero yung mga babae raw, paligoy-ligoy pa. Kung saan-saan pa. Pero pag ang lalaki, ito, okay na to sa akin, sakto ito, kasyang-kasya ito sa akin, ito na, bibilin ko. Yun po ako. Basta nakatuon lang yung isip ko sa barong. Barong ang bibilin ko, hindi sapatos, hindi damit, kundi barong lang. Now, Hebrews 12:2 says, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. Marami kasing pwedeng magalis ng ating paningin kay Jesus. Yung mga activities natin, yung work natin, sinasabi natin, busy ako hindi ako makapagsimba. Busy ako mag-aaral ako, may exam ako, may board exam ako. Ang dami-dami nating mga rason. Busy ako. O, baka kaya nagbibisi-bisihan ka lang. Sabi mo nga sa katabi mo, busy ka ba? Marami mga tao nagbibisi-bisihan lang. But you know what? Each one of us were given 24 hours a day. 24 hours. Si Pastor binigyan ng 24 hours. Ang presidente natin, 24 hours a day. Kaya, pwede natin sabihin busy, pero hindi pwedeng mawala yung ating time para sa Panginoon. Kaya sinasabi natin, may trabaho ako, may assignment ako, mag-exam ako, kinakailangan ko mag-review. Hindi po natin pwedeng sabihin yon. At kung minsan, ito yung nagpapalayo sa ating paningin sa Panginoon. Kaya pag busy ka, lagi mong itoon ang paningin mo sa Panginoon. At kung minsan, tao naman, hindi ka kinumayan, ayoko na magsimba dyan. Natisod ka sa tao, ayoko na. Kaya kung minsan, napapalayo yung ating pagmamahal sa ating Panginoong Diyos. And even sa circumstances, pag may problema ka, marami kang problema, ayoko na, hindi sinagot ng Panginoon ang aking panalangin, nawawala yung paningin mo sa Panginoong Hesus. And so therefore, every time na sinasabi natin busy tayo, lagi nating ituon ang ating paningin kay Jesus. Every time na tayo ay natitisod sa tao, every time na may nakikita tayo sa tao, i-focus natin sa Panginoon ang ating paningin. And every time na tayo ay may mga problema, dapat ay i-focus natin ang ating paningin sa ating Panginoong Jesus. Amen? Now, ang Ephesus po ay tumamlay o tumabang ang kanilang pag-ibig sa Panginoon. Sabi nila, yung asawa daw, yung asawa, di ba? Kaya pag tinanggal mo raw yung A sa asawa, anong matitira? Sawa na. Tanggalin mo yung S. Awa na. Tanggalin mo yung A. Wa na. Pero dapat yung mag-asawa, habang tumatagal, lalong tumatamis sa pagmamahalan. Amen? Tignan nyo nga yung asawa nyo kung katabi nyo. Matamis ba o maasim? Baka maasim na. Tignan po natin ito. Sino po mga nagmumotor dito? Sino po ang sinasakay nila yung kanilang mga wives sa motor? Pakitaas po ang kamay. Yung mga nagmumotor dito. Yeah, si Carben, si JR, sino ba? Si Eric. Yan. Hindi ba kapag nagmumotor kayo, kapit na kapit yung misis mo sa'yo? Tama ba? Kumakapit ba sa'yo, Carben? Di ba kapag talagang mahal na mahal mo yung tao, hindi ka dito talagang yayakap ka dito sa ano mo di ba? Sa husband mo habang ikaw ay nakaangkas. Pero ganito po ang nangyayari sa Ephesus. Ito po yung Ephesus nung una. Mahal na mahal nila ang Panginoon. Pero nung nagtagal, ganyan na po. Tingnan niyo po, halos ayaw niya na pasakayin yung misis niya. Halos mahuhulog na yung misis niya. Tingnan niyo, yung gulay nasa
Nasa gitna. Hindi ba? Ay, parang kulang na lang, bumaba ka na lang, di ba? Eric, ang layo na ng agwat nila. Samantalang noong talaga nagmamahalan pa sila, noong mag-boyfriend at mag-girlfriend pa lang, kapit na kapit sa kanya. Pero nung tumatagal na, lumalayo na ang kanyang pagmamahal. At ganyan ang illustration ng Ephesus. Nung una, mahal na nila ang Diyos. Pero nung kinalaunan, lumalayo na yung kanilang pagmamahal sa Diyos. Ganyan ka ba, Eric? Ganyan ba sumasakay si Tintin sa'yo? Dapat ganyan di ba? Masyadong malayo yan. The letter to the church of Ephesus thus offered the community hope to repent and rekindle their love for Christian living. Yung Ephesus po, they were no longer motivated by love. Tumamlay na, tumabang na yung kanilang pag-ibig sa Diyos. Tumamlay na, maging yung pag-ibig nila sa kanilang kapwa Kristiyano. Kaya nga, habang kumakanta tayo ng, oh, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Dapat, maging dito sa ating pananambahan, nagkakamayan tayo. At maging dun sa labas ng simbahan, nagtitinginan tayo ng eye to eye. Amen? Hindi yung nagsasalisi tayo. Hindi dapat ganun. Dapat we are motivated by love. Kung sinasabi natin, mahal natin ang Panginoon, ang ganda ng caption nyo dun sa harapan, loving God and loving people. Kung talagang sinasabi natin, mahal natin ang Diyos, dapat mahal din natin ang ating kapwa. Hindi lang tayo dapat dito, nagmamahalan, maayos yung ating pagtingin. Even dun sa labas ng ating simbahan, dapat hindi tayo nagsasalisihan. Dapat nag-aay tayo. Hello, kapatid. Hello. Kasi dito, nagkakamayan nga tayo hindi ba? Hindi lang po yan. What is the key lesson? Sabay-sabay po natin basahin. Ready, go. Stay focused on Jesus. Kapag tayo po ay busy, stay focused on Jesus. Kapag tayo po ay natitisod sa tao, stay focused on Jesus. Kapag tayo po ay may mabigat na problema, we are financially down, stay focused on Jesus. Amen? Hindi lamang po yan. Ikalawa, inward consecration of self. Kanina po, yung fixation on Jesus. Dapat nakafix yung ating mga mata sa ating Panginoon. According to vocabulary.com, consecration is the act of dedicating something to God, sanctifying it, and making it holy. It is a separation from sin and a setting apart to God. Kaya pag sinabi nating consecration ng ating sarili, talagang ilalaan natin yung buhay natin ng malinis sa Panginoon, separation 360 degrees ng pagtalikod sa ating mga kasalanan and setting apart to God. Sineset apart natin itong buhay natin para sa Panginoon na hindi na tayo gumagawa ng mga kasalanan. Kaya may nagtanong sabi nung isang pastor, sino ang mga takot sa kanilang asawa? Sino pong mga takot sa asawa dito? Pag takot ka raw sa asawa mo, ang tawag daw po dyan, takusa. Mga takusa. At pag takot ka raw sa asawa mo, takot kang gumawa ng masama. Tama ba? Takot kang gumawa ng masama. Pero pwede ka rin daw gumawa ng masama na hindi nakikita ng misis mo. Ganun yung sabi ng isang pastor. Pero pag may takot ka raw po sa Panginoong Diyos, nakikita ka man ng iba o hindi ka man nakikita, takot kang gumawa ng masama. Ganun po yung sinasabi rito. Dapat pag may takot ka sa Diyos, whether nasa loob ka ng simbahan, whether nandun ka kasama ng mga barkada mo, whether nandun ka kasama ng kaklase mo, takot kang gumawa ng masama. Yun po yung sinasabi niya rito. Now, Jesus calls the Ephesian believers to consider how you have fallen and to repent in verse 4. They have to remember what they had done and return to God. Sabi mo nga sa kanan mo, remember. Sabi mo sa kaliwa mo, return. Yun po yung mensahe sa kanila. You remember what the Lord has done to you and then return to Him. Alalahanin mo, nung panahon na iniligtas ka ng Panginoong Diyos, Eric, di ba? Maalala mo yun. Nung niligtas ka, na walang-wala ka, talagang nandun ka nasadlak ka sa putikan, pero iniligtas ka ng Panginoon. Halos walang kwenta na ang buhay mo. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon, diligtas ka, Kuya Dodong. And therefore, we have to remember that when the Lord saved us,
And we have to return to God. Dapat tayo ay bumalik sa Panginoon. Every time na tayo ay nalalayo sa Panginoon, you return to Him. Now, 2 Timothy 2:19 to 21. Sabay-sabay nga natin basahin. Ready, go. Everyone who confesses in a large house, there are articles not only of gold and silver, but also of wood and clay. Some are for special purposes, and some for common use. Those who cleanse themselves from the latter will be instruments for special purposes, made holy, useful to the master, and prepared to do. Yan po. Everyone who confesses the name of the Lord, lahat na nagko-confess na si Jesus ang ating Panginoon. Anong sabi dyan? Dapat tumalikod tayo sa ating mga kasalanan. Alam nyo, ang dami pong may pangalan ditong Christian. Ilang kayo may pangalan ditong Christian? Parang 3 yata kayo may pangalang Christian. Kaya pag sinabi mong Christian pa lang, pangalan pa lang, talagang dapat may takot ka nang gumawa sa ng kasalanan. Di ba? Christian eh. Pag sinabi mong Christian, si Kristo ay nasa puso mo. Dapat talagang iiwas ka sa anumang gawa ng masama. Christian nga eh. Christ is in you. You have to turn away from the wickedness. At ang sabi niya po dyan, itong large house na ito, may mga articles ng gold and silver. Totoo naman, di ba? Sa loob ng bahay natin, may mga mamahaling mga gamit dyan, di ba? May mga mamahaling gamit dyan na nakatago. Meron din mga ordinary lang na nakalagay lang dyan sa sala natin, di ba? Pero sabi niya rito, sa bandang huli, those who cleanse themselves, yung mga nagpalinis sa kanila, will be instruments for special purposes. Kaya pag tagpalinis tayo sa Panginoon, pinalinis natin ang puso natin sa Panginoon, ibig sabihin, kayang-kaya kanyang gamitin for special purposes. Yung ordinary ay pwedeng maging extraordinary sa Panginoon. Amen? Ganun po yun. Ginagamit niya tayo kapag tayo ay nagpalinis sa Panginoon, may special purpose siya sa atin. Nilinis niya tayo, magiging useful tayo sa Master, and prepared to do any good work. Tayo po ay gagawa ng mabuti dahil tayo ay ligtas na. Hindi po gagawa tayo ng mabuti para tayo ay maligtas. Mali po yun. Gagawa tayo ng mabuti dahil ang resulta o yung bunga ng ating kaligtasan ay paggawa ng mabuti. Kaya dapat gumawa talaga tayo ng mabuti dahil ito ay resulta o bunga ng ating kaligtasan. Now, key lesson. Let's read this all together. Ready, go. And rekindle our love for Jesus and for others. Repent. Meron ka bang dapat na i-repent sa Panginoon? Meron ba dapat mag-apoy sa ating pagmamahal sa ating Panginoon at sa ating kapwa? Loving God and loving people. Babalikan ko ulit yan. Yung signage natin sa harapan. Outward activation for the gospel. Now, Jesus wrote to the church of Ephesus, "Yet I hold this against you. You have forsaken the love you have at first. Consider how you have fallen. Repent and do the things you did at first." Now, please observe. The last phrase. Sabay-sabay nga natin basahin. Ready, go. Do the things you did at first. Ano kaya ito? Do the things you did at first. Ano kaya yung mga ginagawa nila noon? Babalikan natin tong Acts 19:8-10, ang Bible Pinoy version. Sa loob ng 3 months, pumapasok si Paul sa synagogue at matapang siyang nakikipag-usap sa mga tao para i-convince sila tungkol sa kaharian ng Diyos. Pero, may ilan sa kanila na matigas ang ulo at ayaw maniwala. See, tingnan mo, nagpipreach na ito si Pablo, pero may mga matitigas pa rin ang ulo. Iniwan sila ni Paul at sinama niya ang mga disciples. Araw-araw silang nagdi-discuss sa hall ni Tyrannus. Tumagal ito sa loob ng 2 years. Kanina, 3 months. Ngayon, ito po ay 2 years. Kaya nakarinig ng salita ng Panginoon ang lahat ng tao sa Asia, mga Jews at Gentiles. Grabe po, no? Lahat ng tao, sabi niya rito, lahat ng tao sa Asia. Paano po nangyari yun? Nag-preach lang ba si Pablo? Nagturo lang ba siya doon sa may hall ng 2 years? Hindi po. Yung mga nakarinig po ng salita ng Panginoon at nabago ang kanilang buhay, ini-spread out po nila yung gospel. Yung kanilang mga asawa, yung kanilang mga mahal sa buhay na hindi kumikilala sa Panginoon, they spread out the word of God. Yung kanilang kapitbahay, sineran nila ng salita ng Panginoon. Kaya, sabi niya rito, ang lahat ng tao sa Asia, mga Jews at Gentiles, ay nakarinig ng salita ng Panginoon. Key lesson. Let's read it all together. Ready, go. If it stays in the room, it is renewal.
But if it spills out into the streets, it is a revival. Tama po ito? Kung dito lamang po, nag-commit tayo, Lord, baguhin mo po ang buhay ko, ayoko na po ng isang buhay na makasalanan. It is just a renewal. Pero magkakaroon lamang ng revival kung na-spread out ang gospel doon sa pamilya mo na hindi kumikilala sa Panginoon, yung kapitbahay mo, anong nangyari sa'yo? Sasama ako sa church. Bakit? Anong nangyari? Dati, ikaw, sugarol ka. Dati, basugonero ka. Pero anong nangyari sa'yo? Sasama ako sa church. Yun po yung revival na sinasabi natin. That the Word of God must be spread out sa ating family, sa ating community, and even sa whole Quezon City. Yun po yung sinasabi na revival dito. Now, revival fire. Marami pong sunog na dahil lamang sa maliit na upos. Tama po ba? Maliit na upos ng sigarilyo. Meron po akong nabasang isang storya sa Europe. Dahil sa maliit na upos ng sigarilyo, tinapon doon sa gubat, nasunog po yung buong gubat. Maalala niyo po yung nung nasunog doon sa Terminal 3? Yung mga sasakyan na nasunog po ron. Dahil lamang po yun sa sigarilyo. Sumabog yung mga sasakyan. At naway ganun din po yung salita ng Panginoon na mag-spread out. Hindi dapat yung chismis ang mag-spread out. Pero ang dapat mag-spread out ay yung salita ng Panginoon. Doon sa ating pamilya, doon sa ating kapitbahay, doon sa ating street, doon sa ating community. Now look at this. Fix my eyes on Jesus. Ito yung maging commitment natin ngayong araw na ito. Lord, I will fix my eyes on Jesus. Hindi po ako titingin, Panginoon, sa tao. Hindi po ako titingin sa circumstansya. Hindi po ako titingin doon sa kabisihan ko. Pero I will fix my eyes on Jesus. Lord, I will consecrate myself. Kukumit ko yung buhay ko sa Panginoon. Tatalikuran ko na yung buhay na makasalanan. And Lord, help me, use me para spread out ang gospel doon po sa pamilya ko and even sa community. Pwede ba yumuko tayo sandali? Yumuko po tayo. Manalangin po kayo dyan sa kinaupuan nyo ngayon. Tingnan po natin yung ating sarili sa harapan ng Panginoon. Marahil, hindi naman sinasabi sa atin ng Panginoon to do more. But the Lord is asking us to return. Return to prayer. Return to the Word of God. Return to your first love. Return to Him. Anong balik ka sa Kanya? Marahil ang panalangin mo, Lord, please restore my hunger. Please renew my joy. Please revive my first love. Ikaw ang unang pag-ibig, Panginoon. Gamitin mo ang buhay ko, Panginoon, bilang tunay at daluyan ng pagpapala. Habang kayo po ay nakayuko, Lord, kung ito yung panalangin mo ngayong umagang ito, pwede ba itaas mo yung kanang kamay mo? Lord, gusto ko pong bumalik sa inyo. I want to return to the Word of God. I want to return to prayer. I want to return to my first love. Panginoon, babalikan po kita. Ikaw, Panginoon, babalik-balikan kita, Panginoon. I want to return to my first love. Tumayo po tayong lahat. Tumayo po tayo. Iman karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kaawaan, kapatawaran sa'yo. Panginoon, salamat po sa araw na ito na pinagkatiwala mo sa amin. Napakasimple, Panginoon, ang mensahe sa amin ngayon. Napakasarap na pag-aralan ang mga simbahan sa Revelation. In fact, Lord, as we listen, Lord, ngayong araw na ito about Ephesus, hindi pa rin perfecto ang church. They work hard, they persevere, they do good works, pero nakaligtaan nila ang unang pagmamahal nila. Kaya, Lord God, I pray that we will fix our eyes on Jesus, who is the author and the finisher of our faith. Hindi po kami titingin, Panginoon, sa kung gaano kami kabisi. Hindi kami titingin sa tao. Hindi kami titingin sa anumang circumstansya namin. And help us, Lord, to consecrate ourselves before you. Pag sinabi namin, ginukumit namin ang buhay namin para sa inyo, Panginoon, tatalikuran namin ang buhay na makasalanan. And Lord, ang bunga po nito, ang panalangin ko, that the gospel will be spread out.
Yung mga asawa na hindi pa kumikilala sa Panginoon, maaakay namin sa church. Yung mga kapitbahay na mga nandoon lang sa paligid, maaakay namin sa church. Yung nandoon sa community, Panginoon, maaakay namin sila. Yung mga dating nagsisimba, maaakay namin sila pabalik, Lord. And that is a revival, Lord God. Gamitin mo nga po, Panginoon, ang aming buhay sa inyo. Lord, I pray that you will restore our hunger to you, that you will renew our joy, that you will revive our passion to love you and to love people. Patawarin po kami, Lord. Patawarin po kami kung kami nagkasala. Patawarin po kami katulad ng Ephesus, Lord, to repent and rekindle their love for you. Samahan mo kami, Panginoon, sa araw na ito. Salamat, Lord. Patuloy kang mangusap sa amin even for the rest of this day. In Jesus' mighty name. At ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Nakakaupo na po tayo. Thank you po pa sa pagbahagi ng magandang salita ng ating Panginoon. Sure ko lang din, I remember when I was 13 years old, nag-first love siya. Hindi, parang, no first love, nagkaroon ako ng isang first love at it was heartbreak. Kasi parang bata pa po kami nung time na yon. Siyempre ako po, mabilis akong magkagusto kapag, magaling to sa school. Magaling, matalino po kasi nagkagusto ako. Pero kasi bata pa naman. Pero, the good thing is, hindi man po naging maganda yung mga first love natin sa mga tao, no? Pero yung magandang balita kasi, nung nakilala natin si Jesus, ang ganda kasi lahat ng pagmamahal, kasi naranasan po nating lahat. Yan. Let's all fix our eyes on Jesus po. At ngayon po, dadako na po tayo sa ating announcement. Prayer meeting natin every Wednesday at 7 p.m. in charge this week po, Men's Society. And Sunday school will be held every last Sunday of the month, and revival service will be held every Sunday on this month. And we have prayer and fasting every Wednesday for this month of August. And happy birthday po to all August celebrants. Happy birthday po sa August 11 kay Kuya Badong Vasquez and Earl John Mendoza. Palakpakan po natin sila. And August 12, Aiko Palanas po. And August 20, Ophelia Ligaspina. And August 22, Jaira Marie Albo and Christine Kayaban. August 30 naman po si Daniela Joy Suriro. August 28, Christian Calira. And August 29, we have Carl John Arbistondo. And meron din po tayong communion po pagkatapos ng ating offerings. Sino? Ay. Kuya Alvin, happy birthday. And we have LBA meeting din po mamayang hapon 4 p.m. Sa ating pagbibigay ng ating tithes and offerings, sana po wag natin isipin na dahil lamang po ito ay utos ng ating Panginoon. Na magbigay ng ating ikapo, higit pa po rito, dapat po nating makita na ito po ay isang privilege. At paraan upang ipakita ang ating pagmamahal, pagpapasalamat at pagtitiwala po sa Kanya. Ang ating pagbibigay ay hindi lamang mula sa pamimilit, kundi mula sa pusong masaya at handang maglingkod sapagkat ang lahat po na meron po tayo ngayon ay galing din po sa Kanya. Amen po ba? At ngayon, tinatawagan ko na po ang ating ushers.
into your eyes makes my heart come alive. Suddenly brought to life when I met you. Reaching beyond the skies, running deep, stretching wide. Perfect love realized here with you. Come on now. Now this love is for real, you will never let go, never let go. Oh, it's more than just words, love beyond my control, out of control. Hands up! This is real love, this is real love. Maaari po ba tayong tumayo lahat po? Let's pray. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa mga handog po na ito. Maraming salamat po sa patuloy na pag-provide ng aming mga pangangailangan at sa paggabay po sa trabaho ng bawat isa. Panginoon, turuan mo po kaming magbigay na may masayang puso, Panginoon. At Lord, i-bless mo po ang mga handog na ito at gamitin po sa iyong mga gawain. Ganon din po, Panginoon, sa bawat isang nagbigay, Panginoon, ng kanilang ikapo at handog. Lord, ikaw na po ang mag-bless sa kanilang trabaho at hanap buhay po. Ikaw na po ang magbalik ng siksik, liglig at umaapaw ng mga blessings po sa kanila. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Akapo na po tayong lahat. Parang gusto nyong tumayo tayo hanggang mamaya. Of course, additional announcement. Parang mamaya yata may OPC pa tayo, no? Mga tatay. So may OPC mamayang gabi. Anong oras ito? 8 o'clock. Yung LBA meeting after na lang po nitong ating huddle time. Kasi medyo maraming hindi available mamayang hapon. And then bukas, may basketball na naman sa PhilAm. Salamat sa sponsor natin kay Alvin. Alam niyo po, yung basketball court na pinaglalaroan natin, pag magbabayad ka dyan, 1.5 po yan. Kaya 2 oras yan, 3,000. Pero, syempre, salamat tayo. At alam ko, magkakaroon din tayo ng parang baptismal dyan. Baptism natin by November. Meron din tayong program ang ating mga LBA by this coming November. So ngayon po ay dadako po tayo sa ating the Lord's Prayer. Ang hapag ng Panginoon ay isang time team na pag-aalala sa atin ng kagandahang loob ng Diyos. Inaalala natin kung paano si Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo para sa ating mga kasalanan. Siya po ay namatay, pero nabuhay po siya sa 3 araw. At pagkatapos po, ngayon, hinihintay po natin ang kanyang muling pagbabalik. At sa paghihintay natin sa kanyang muling pagbabalik, inaasahan po ng Diyos sa atin na tayo po ay mamuhay ng malinis, matuwid, banal sa harapan ng ating Panginoon. Bago po tayo kukuha ng mga elemento, iyan po natin na siyasatin po natin ang ating puso sa harapan ng Panginoon. Ako ba'y karapat dapat na makikisalo sa huling hapunan na ito, the Lord's Supper. Hinihiling ko po ang ilan sa mga LBA leaders natin. 3 po sa mga LBA leaders natin. Hinihiling ko Ate Ophel, si Eric, please come. Si Leslie. Ang 2 po ang maghahawak ng ating juice. At yung tinapay naman po ay may maghahawak. 2 linya po tayo. Ang gagawin po natin, 2 linya. Mula dito po itong kabilaan na ito, 1 linya rito, 1 linya rin po rito. So magmumula kay Kyle, pag ganun po, pila. At mula din dito, pila din po. So magsasalubong po yung 2 linya. Mag-e-exit lang po tayo. Dito tayo mag-e-exit sa 2 gilid po natin. Tumayo po tayong lahat. Pila po tayo ng 2. Salamat po tayo sa Panginoon sa kanyang kabutihan sa atin. Inaalala natin
kung paano pong namatay sa krus ng Kalbaryo ang Panginoong Kristo para sa ating mga kasalanan. Hindi naman talaga tayo karapat-dapat. Tayo dapat ang may papako sa krus. Pero once and for all, ginawa niya ito. Kaya hindi na natin kailangan magpapako pa sa krus. Hindi na natin kailangan pa magpenitensya. Because once and for all, ginawa ito ng Panginoong Kristo sa krus ng Kalbaryo. Alalahanin natin kung paano pong naging mabuti ang Diyos sa atin. Marahil yung iba sa atin talagang nasadlak sa kaputikan, maraming kasalanan, or grabe yung kasalanan natin sa Panginoon. Pero dahil sa kanyang mayamang biyaya, iniligtas niya tayo. Napakabuti ng Panginoon sa atin. Or baka may mga bagay din tayong dapat na i-resolve sa harapan ng Panginoon. O mga bagay din na dapat nating i-resolve sa ating kapwa. Karapat dapat lamang na siyasatin natin ang ating sarili sa harapan ng Panginoon bago tayo tumanggap ng mga elementong ito. Ang tinapay ay nagsisimbolo na tayo ay isang katawan ni Kristo. Dapat tayo ay pinag-iisa at hindi tayo dapat naghihiwa-hiwalay. Yung ating pong tatanggapin na kopa, ito po it speaks of the blood of Jesus. Ng blood of Jesus, sinugasan niya tayo. Sinugasan niya tayo kahit na gaano pa kabigat ang ating kasalanan, kahit gaano pa karami ang ating kasalanan. Because we believe that God is not only a God of second chances, but He is a God of unlimited grace. Purihin po ang Panginoon, tayo pinatawad niya. Purihin po ang Panginoon, binago niya ang ating buhay. At ang panalangin ko, marami pang mababago ang buhay dahil sa ating mga buhay. Gagamitin niya tayo bilang daluyan ng pagpapala. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night He was betrayed, took bread, and when He had given thanks, He broke it and said, Salamat po, O Diyos, kinikilala ka namin na Ikaw ang Diyos na mapagpatawad, Ikaw ang Diyos na mapagmahal. That you are not only a God of a second chances, but you are a God of unlimited grace. Kung minsan, Lord, nagiging pasaway kami. Kung minsan, Lord, ay nadadivert ang aming paningin sa ibang mga bagay. But just like the message today, help us, Lord God, to rekindle our love for you. Panginoon, ispark mo muli yung aming pagmamahal sa inyo. Yung una naming minahal, si Jesus, sa aming buhay. Ibinigay namin ang aming buhay para sa inyo. Lord, sa pagtanggap namin ng mga elementong ito, pagpalain mo ito. At maging ang aming buhay, magiging daluyan ng pagpapala. Lord, samahan mo kami. Lalabas kami sa bahay-sambahang ito. Ang aming pong buhay, kinumit namin sa inyo. Lalayo kami, Panginoon, sa anumang mga bagay na hindi kaaya-aya sa iyong paningin. At habang inihintay namin ang iyong muling pagbabalik, lalakad kami, Panginoon, ayon sa iyong salita. Salamat, O Diyos. Maraming salamat. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At ngayon, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama, ang
ang biyaya ng Diyos Anak na si Jesucristo at ang pakikipisan ng banal na Espiritu ay sumaati nawa ngayon at magpakilanman. Amen. Let's sing the threefold Amen. 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 Magandang tanghali po and God bless everyone.